Okay, maayong hapon sa tanan. Salamat kayo sa mga amahan. Salamat kayo si naadiri atong mga father na ay bisita nato taga Kabasalan, taga Buog. Salamat kayo ni sila uban kanato. Salamat ta atong Wednesday. Wala na gyud maulan ni siguro silang Mrs. Margaha, ayang pamilya. Wala na mo uli ni no. So diri sila atong Wednesday. Salamat kayo. Salamat po ta nga naabot karon diri na diri ang mama ni Dakila. Kay perti na tong ampo ni Dakila kay ingon si Rachel nga na hospital daw. Malingaw ra ba ko atong bata ari to diri kay magsuroy-suroy diri. Kung gusto siguro mo pastor ni bata. So salamat ta sa matang usa nga niya karon o nagapanayon atong pag-distribute og trucks. Gahapon wala ra na ulan ni naka-distribute ra mig trucks gahapon dito sa Boulevard. O silang Russell nakasulwining diri sa balay o naka Bible study ta. Itong akong giingon ninyo nga grabe nga storm sa iyang kinabuhi ba. Na arang-arang na biya pud siya murag akong tan-aw siyang naong murag sayag na ba. Sayag na. Itong iyang anak, iyang magulang nga sa States, nagpasalamat yun kanunay nga nagtuan siya dito. So padayon mi sa among Bible study dito o di na madugay siguro o kaluy-an sa Ginoo na gusto na sila musimba dire. Pero di pa siguro kasimba kay kinahanglan tog aswaton god. Aswaton. Taras ni Mrs. pa sa una. So mauna atong mga bulhaton alang padayon ta o murag nagtuo ko nga hapit na siguro human ang gira sa Israel o sa Hamas kay murag gamay naman lang Hamas pero na po Hezbollah nga sige bomba pod sa Israel mo siguro na ilang atubangon kung mauna ang hitabo karon diha sa nasod sa Israel. Okay, di ta magdugay. Abrihan na to atong Biblia. Abrihan na to kung wala na ko ibutang screen. Ephesians chapter 5, magsugod tas 21. Tapuso na to ng 21, verse 5, gikas 21. Tapuso na to ang chapter 5, gikas 21. Dahil maambak na dito sa verse 6. 4 lang ato basahon. Okay, nindog ta. Ephesians chapter 5, gikan sa 21, paingon sa 33. Dayon pag human ani ni Asia, moambak ta sa chapter 6, kanina lang 4 atong basahon. Kaning 4 verse 4. Okay na mo? Ako, tubag-tubagon na ito nagbasa. Akong basahon ang verse 21, kamos 22, hangtod tas 33. 21, submitting yourselves one to another in the fear of God. 22, go. Verse 23, for the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is the Savior of the body. 24, go. Verse 25, husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it. 26, go. Verse 27, that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. 28, go. So ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife loveth himself. 29, for no man ever yet hated his own flesh, but nourished it and cherished it, even as the Lord the church. 30, go. For we are members of his body, of his flesh, and of his bones.
31, for this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and the two shall be one flesh. 32, go. Verse 33, ingon diri, nevertheless, let every one of you in particular so love his wife even as himself, and the wife see that she reverence her husband. Kitang tanan mo basa aning Ephesians chapter 6 verse 4. Verse 4. Kita tanan mabasa ani read. And ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Apo ta. Amahan mo langit nun, buhay na mga Diyos. Salamat sa imong pulong. Salamat Ginoo sa manindot nga pagtulunan namo sa Sunday School, bahin sa prayer. O salamat Ginoo sa mga matag-usa nga niara karon aning kahaponon. Salamat kay Amahan sa manindot nga awit sa choir nga among kasing-kasing maandam sa pagpaminaw sa imong pulong o among gipangamuyo kanimo Ginoo niini kahaponon. Tagay gahom ang imong pulong kini imong ulipon nga way kahibalo, tagay igsusulti. Ngamuyo ako kanimo Amahan nga ikaw yod pinaagis bala ang espiritu magpataliwala. Among gipangamuyo Lord, maabog ang mga evil spirits pinaagis dugo ni Jesus Christ. Kung among ipangamuyo Amahan, the whole building tabuni kini mas bililhon ni dugo. Salamat Ginoo sa among pianist sa nag-streaming nini nga mensahe. Among pasalamatan ikaw Amahan. Dios kalangit nun kini among pagampo pangaliw po kanimo. Gisalig namo ang tanan Jesus Christ. Among bugtong personal nga manluwas. Amen. Okay, malingkod ta. So katong ibasa ganiha, dili na lang nako to i-translate to Binisaya in the process ako ra nang i-translate. Ang uluhan sa tumensahe karon godly manhood. Diyos nun nga pagkalalaki. Diyos nun nga pagkalalaki. Now, karon kahaponon tugote ko nga mag-istorya primero ngadto sa mga laki, ngadto sa mga men. Although nahibalo ko nga sa kamatuoran nga doon na ta din single parent nga pamilya din nata dire. So di po ko gusto nga unsay akong gisulti din maka-discourage nila. Di po ko gusto. Now, di ko gusto nga ma-disappointed ni sila tungod kay kung ikaw mo ay nagdala sa imong pamilya in a single family household, sabi ni mo, God is going to help you in a special way. Maula gyud huna-una ibutang sa imong kasing-kasing. Kaning Psalm 68 verse 5 naani sa pulong sa Dios nga ato ding maklaim ni sa mga single parent, mahimo na nimong i-claim. Kaning nga verse nagsulti ni nga ang Ginoo tabangan gyud ka. Gisulti na sa Ginoo Psalm 68 verse 5 kapag basa ani na Psalm 68 verse 5 read. No na siya mo nagingon sa Book of Psalms ingon siya usa ka amahan sa mga ilo sa amahan o usa ka maghuhukom sa mga byuda, mao ang Dios. Mao ang Dios diha sa iyang balaan nga puloy-anan. So, kamong mga single parent, do not be worried kung ikaw ang nagpadako sa imong anak tungod kay matod pa sa pulong sa Dios na ay Ginoo nga balaan nga mutabang ninyo, mutabang nato. Okay, so maklaim na ninyo. Maklaim na ang bersikulo na siya. But God's ideal for the family, ang ideal gyud sa Ginoo sa pamilya, maunang duna dihay lalaki o duna po dihay babae. Dunay lalaki, dunay babae. Therefore, naay husband, naapoy wife. So,
that is the ideal, muna ideal nga gimugna sa Ginoo sa panimalay. Now, I'm going to use some verses of the scripture that are particularly directed towards the husband and wife relationship, meaning kahaponon. But I believe, ako nagtuo kong samtang maghahatag ko sa mensahe ani, ma-extend pa nato sa unsay akong gisulti beyond that relationship to the entire relationship of a man in his family. Dili lang ni magisguta o ba nag-asawa, maisguta nato ni ang tibuok yun pamilya. So, what is said about the husband's responsibilities, unsay gisulti bahin sa mga responsibilities sa mga husband to the wife can also be said about the responsibilities to the family. So mauna nga murag kani ato mensahe din maapil ni ang Family Sunday, pero magnagay Family Sunday magtuon naman putag lain mensahe. So tugote ko nga nining kahaponon atong i-share ang responsibilities of the godly man with you as I preach kaning atong mensahe karon, godly manhood, ang Diyos nun nga pagkalalaki. Number one is love your family. Love your family. So magkaingon siguro ka, di naman siguro kinahanglan musimba ko kay aron mahibalo ko nga nahigugma ko sa akong pamilya. Paminaw lang. So I'm going to talk to you about what is really involved in loving your family. Muna to istoryahan, mag-istorya ko karon ninyo bahin aning unsa man gyoy na involved ani kaning atong higugmaon ng atong pamilya. Dunay mga ubang illustrations dinhi nga gihatag nato aning Ephesians chapter 5 kaning atong gibasa diri. Nga nagsulti nato nga a man how he is to love his family. Mabasa nato diri sa verse 5. So tulo ka panahon din aning mga bersikuloha nagsulti ni nato nga ang lalaki iyahag yung higugmaon ang iyang asawa. Ang iyang asawa. Kamoy basa ng verse 25 diha. Verse 25 says, kamong basa na mabasa man ninyo. Ready, read. Verse 28 says, kamoy basa na, read. Verse 23 says, read. Oh, nindot kayo, no? Maunang kitang mga lalaki, kitang mga amahan, ingon ang pulong sa Dios, higugmaagyo na imong asawa. Higugmaagyo ng imong asawa. Dayon, ang verse 25, doon na panay, wala na akong ibutang dinha, doon na panay continuation ana siya, ibutang dito nga, husbands, love your wives, even as Christ also loved the church. Balik ko na ko. Doon na kanang verse 25 diha, doon na panay continuation, wala na akong ibutang, ako na isulti, ingon dire. Husbands, mga bana, love your wives, even as Christ also loved the church. So, mga lalaki, higugma ang iyong pamilya, sama nga si Ginoong Hesus, gihigugma niya ang church. Gihigugma niya kita mga believers. Kay mao ang believers, mao man ni ang church. Kini diri ato local body ni, local church. Now, ang pangutana is, how did Jesus love the church? Giunsa man ni Ginoong Hesus paghigugma ang church. Nadina, you can follow that. The love of Jesus for His church was a selfless sacrificial love. Ang gugma di Ginoong Hesus sa iyang church, diri ang gugma di Ginoong Hesus alang kanato, kanabang wa niya tagda ang iyang kaulingon, ang iyang gugma kana nga
Grabe ang iyang pagsakripisyo. Grabe ang iyang pagsakripisyo. Si Ginoong Hesus, gihigugma niya ang mga believers. Si Ginoong Hesus, gihigugma niya ang mga makasasala. Gihigugma niya ka, gihigugma niya ko so very much nga ang atong Ginoo willing siya nag-sacrifice sa iyang kaugalingong kinabuhi dito sa cross of Calvary. Mao nang gihimo sa Ginoo. So, that is how much He loves us. Ingon ana ang gipakita nga gugma sa Ginoo diri kanato, and that is how much a man supposed to love his family. So, higugmao na imong pamilya, ingon diri selfless and sacrificial love. It is a sacrificial kind of love. It is not trying to buy the love of your family. Dili ni kana batang kaning sacrificial kind of love, dili ni kana bang sulayan nimo og palit ang gugma sa imong panimalay pinagis paghatag nimo mga butang. Dili ngun ana ni. Dili ni kanang baylo, dili ni barter, dili ni bartering nga mingong ka nga ako kang higugmaon, himuan ni dayon higugmaon kanako. Dili ni ingon ana, dili ni conditional love. It's not conditional love. Kana bang conditional mingon ka nga I love you if. Yun na mo na conditional love. But it is a sacrificial love. Love is primarily a verb. Ang gugma kuno unas tanan ani verb ni action word ba. Love is not just something you feel. Ang gugma dili ni butang lang nga atong gibati. Kaning gugma butang ni nga imo gyuning buhaton. Imo ginang buhaton. O ang gugma usa ni ka hukom sa usa ka tao. Love is a decision. You decide to love your wife. Naghukom ka nga higugmao nimo na imong asawa. Naghukom ka nga higugmao nimo na imong anak. It is a conscious decision. A sacrificial love. So, not only does the Bible says that the man is to love his family like Jesus loved the church, but in verse 28, it says, to love as you love your own bodies. You see? Ingon ang verse 28, atong ibasa ganiha, ingon diri, higugmaa sama sa paghigugma nimo sa imong lawas. Okay. Karon mga kitang mga lalaki, ato mangyod ning gihigugma atong lawas. Atong gihigugma natong lawas. Ato ning giamuma nga kining atong lawas mapakaon gyud ning maayo. Pastilan magpa-ilin-ilin ra ba gyud tagpakaon ana atong lawas. Masige na kay kaon o karning baboy, mangita na pug bulad. Mangisige na pug bulad, mangita na pug inununan. Daghan kay pangitaon, then mangita ginamos. Dayon pag wala ay ginamos, bisag unsa na lang pangitaon, mangita na pug baka, latan. Ingon ana ang atong pag-amuma sa atong lawas. Ato ning giamuma atong lawas, ato ning gisaninaan. Sinaan na ni saninaan nato ni atong kaugalingong lawas, palitan tog sanina, mangita pag kag branded. Di ba mo saninag dili branded, mangita gyud Uniqlo. Bitaw, niya naganahan mapuntag Uniqlo kay kuan man kini hayahay. Mao na ang atong paghigugma sa atong lawas. Now, walay lalaki nga imong kumuon ng imong duha ka kamot, imo nang kumuon din sumbag-sumbag nimo sa imong lawas. Wala na siya. The man is to love the members of his family as he loves his own body. You see? Ang lalaki iyang higugmaon ang mga membro sa iyang pamilya sama sa paghigugma niya
sa iyang kaugalingon nga lawas. He is to nourish it, he is to cherish it, matupos sa atong gibasa, he is to take care of it. That is the way God wants a man to love his family. Yung ana ang lalaki paagi sa Ginoo nga higugmao nato atong pamilya. Now, there are some applications of how a man is to love his family. Doon ay mga application ano niya siya. Atong basahon ra gud aning 1 Peter chapter 3 verse 7. 1 Peter chapter 3 verse 7 alin na kaboy basa daw ana. Ready, read. Thank you. Ingon din sa 1 Peter chapter 3 verse 7, likewise, ye husbands, you mga bana, dwell with them according to knowledge. So, pagpuyo diha nga kinahanglan mas kasabutan do na kay kahibalo. Dahil giingon dire, giving honor unto the wife. Giving honor unto the wife as unto the weaker vessel. As being heirs together of the grace of life, that your prayers be not be hindered. Mao na lang gisud ni Pedro. So, hinumdumi sa unsay gisulti dinhi bahin sa mga bana, maopoy ni gisulti bahin sa mga amahan. Di ba bahin sa mga amahan? O mauni ang gisulti pod ngadto sa mga membros pamilya. So, we are extending the application here. Atong gi-extend ang ipalapad-lapad na itong application ani. First of all, it says, you are to dwell with them according to knowledge. Sabi mo, wala na gi-appeal na ako din sa akong message, pero daghan ko og nadunggan ba? Nga kitang mga lalaki, sabton gyud nato ning mga babae bisan sa ilang monthly period. Sabton na sila kay kaning mga babae panahon anang monthly period nila saputo na sila. Sabta na sila mutalikod na sila, talikod na pod. So, dwell with them according to knowledge. Ang bot pasabot ani nga there must be some comprehensions. Doon na by masabtan nato on the part of the father, kita nga amahan. It means that the husband and the father is to do his best to understand the members of his family. Sabton ko na sa dako kay trabaho no, patigyo ning trabaho ani. Every member of your family is distinct. Matag membro sa atong pamilya, lahi gyud na siya. Matag anak nimo, lahi na siya gyud. Lahi na siya iyang kinaiya. So, every single person in the family requires special observation and special care. Baunay angay gyud natong masabtan. Then it says giving honor. Giving honor to them. So, unsa may but pasabot ana meaning tagaan siya courtesy ba? Tagaan siya bang magmatinahuron ba ta? Magmatinahuron ta niya, tagaag pagtahod. Ato siyang atimanon every member of your family with courtesy. So atong i-treat ang every member of our family with courtesy. Atong tahuron. So, as a father and husband, isip amahan o bana, you are to treat your family members with courtesy. Ato guna siyang tahuron ng atong kapikas sa kinabuhi o atong members family. Also, it says, as being heirs together of the grace of life, ang bot pasabot na, there is to be the sense of grace in the family. Doon ang pagbati sa grasya diya sa pamilya. Na siya. Number 2,
lead your family. Lead your family. So, panguluhi ang imong pamilya. Panguluhi ang pamilya. Gusto na kong ipasabot sa matang usa nga ang amahan, ang lalaki, spiritual leader na sa pamilya. Spiritual leader sa pamilya. You are the one who sets the pace in your family. Ikaw maoy usa nga maoy mo pahimutang ba sa dagan spiritually sa imong pamilya. Now, what is involved in a man being the leader of his family? Unsa may involvement ani sa lalaki isip leader ka diha sa pamilya. Sabi nimo, leadership rides on some other ships. Leadership sa pa, leader ka, namoy ship sa pa sakay kag barko. Leadership. Kaning leadership ning sakay pud nig laeng mga barko. Ako ra nang i-explain ninyo. Okay. One of the ships is what I call lordship. Lordship. Ano na siya? So, Ephesians, atong basahon ng Ephesians ug balik, Ephesians chapter 5, 20 and 22. Laktawan na nato 21, kana lang Ephesians 5, 20 and 22. 20, kamoy basa ng 20. Read. Verse 22, go. Okay, so, kaning duha ka bersikulo dinhi, nagsulti ni about the lordship, ang pagkaginoo ni Jesus Christ. Kaning nga passage that has to do with family is written in the context of the lordship of Jesus Christ. Ang pagkaginoo gyud ni Jesus Christ. So, gusto ko maminaw mo maayo, gusto ko paminawon ninyo maayo ni very carefully. Paminaw, ingon dire. You cannot exercise authority unless you are under authority. Balik ko na ko. You cannot exercise authority unless you are under authority. If a man is going to exercise leadership in his family, he must understand the principle of the Bible of the lordship of Jesus Christ. Nanglan makasabot ka. Now, the man has the hardest role in the entire family setting. Ang lalaki baya mauna diyan pinakalisod nga role niya sa entire family setting. Tungod kay ngunani, it is the man's responsibility to yield himself to the lordship of Jesus Christ. Responsibility na sa lalaki nga itugyan gyud nato ang atong kaugalingon ngadto sa pagka-Dios ni Jesus Christ. That is why everyone needs to accept Jesus Christ as his Savior. Mauna ang katarungan, dakong katarungan, nga matag lalaki, nga kinahanglan na siya, nga iyang dawaton, si Jesus Christ, nga iyang buktong personal nga manluwas. Meaning, believe the gospel. Tuhuin ang mayong balita, kanang 1 Corinthians 15, 1-4. Balik ko na ko, kanang 1 Corinthians 15, 1-4, mauna ang pulong ni Paul nga naghatag na ito kaluwasan. Ngunit dito, Christ died by shedding of His blood. Then, ang tuyo ana for all our sins. Pagkuman ana, buried. Then, rose again the third day according to the scriptures. Mauna ang gospel. Tuhuin na asya kay makabaton kag kinabuhing walay katapusan. Now, not only for his own sake, dili lang sa kaugalingon sa amahan o sa lalaki, but also for the sake of his family. For the sake of his family. That is why every man needs to be totally dedicated to Jesus Christ as Lord of his life.
Sa ato pa, masabtan bitaw nato nga kung ang lalaki, ang amahan, wala ka makabato ni Jesus Christ, dili yung ka-effective nga amahan. Dili yung ka-effective nga amahan. So, you cannot lead your family. You cannot lead your family to the Lordship of Jesus Christ unless you are under the Lordship of Jesus Christ. Mauna timan-an yun na to. Mauna nga, kung naatay mga silingan, mga igsoon, mga parente ba diha nga wala pa yun makabaton Jesus Christ, mauna ibutang sa una-una nga, kinahanglan mas-save yun na sila. Ano ang ilang pamilya po, smooth po ang dagan na siya. Kay kanibi ang atong mga relative o problema ng iyang dagan sa pamilya, maapil man ta. Maapil man kita gihapon. So, mauna atong paningwaon. Balikon ako ha, balikon ako. You cannot lead your family to the Lordship of Jesus Christ unless you are under the Lordship of Jesus Christ. So, now, the second ship is partnership. Partnership. Kanto kaniha, lordship man. Ang ikaduha nga ship, partnership. Ephesians 5:21, ingon dito, submitting yourselves one to another in the fear of God. Submitting yourselves one to another in the fear of God. So, kaning pamilya, partnership ni. Partnership ni taliwala sa bana o sa asawa. It is an amazing thing. Talagsaon na ni mga butanga para nako, dunay mga instances ba nga, dunay mga lalaki nga dagko kay rangko sa corporations, dagko kay mga politiko, dagko kay magdumala ka naa ka senador, naa ka diha, magdumala ka probinsya, ana na siya. Pero wala man gani makapadagan o effective ang ilang kaugaling pamilya. Kaya ito, mabasahan na to. Kaning anak, nagdadik-adik. Pero anak ko, senador. So, yun na ba? Mauning matingala ta. Marriage is a partnership. Ang kaminyoon partnership ni. God wants children to have not only a mother, but also a father who is committed to the partnership of making that marriage work. It is a partnership. So, balikon ako, kaning kaminyoon partnership ni sa bana o sa asawa. Now, the third ship, gihingan ni headship. Headship, ang third ship. Ephesians 5:23, ngon dito, for the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church and the Savior of the body. Binaw. Bantayin ni. Ingon din wala mo sulti ang bersikulo nga ang bana head over the wife. Wala mo sulti. Ingon din for the husband is the head of the wife. Wala lagi sulti din nga the husband is the head over the wife. Wala gisulti dire. It said the head of the wife. Sumaybot pasabot ani. Ang lalaki head of the wife pero dili sa diktador. Dili ba dictatorship? Dili dictatorship ang gobyerno ani. A man is not the dictator in the family. He is the leader, he is the headman, but not the dictator. Dili siya diktador. Ang bot pasabot ana siya nga ang lalaki mauna ang tinubdan sa proteksyon, tinubdan na sa provision ngadto siyang pamilya. Ikaw sir, ako responsible ta nga proteksyonan nato atong pamilya, provide nato atong pamilya. 1 Timothy 5:8. Kamo basa na. 1 Timothy 5:8, nasa screen. Read. But again, provide not for his own, especially for those of his own house, that they might have faith and first benefit. Thank you. Mao nagingon ni Paul ngadtong Timothy unsa. Apan kung si bisan kinsa
dili musangkap alang sa iyang kaugalingon o ilabi na alang sa mga sakop sa iyang kaugalingong panimalay, siya milimod sa pagtuo ug mas mangilad pa kaysa usa ka dili magtotoo. You see? Muna giingon ni Pedro. God bless some of you parents. Malipayon mo ang uban ninyo mga ginikanan because you provide your families. Imong gisanggap ang imong pamilya. You work and bring in the necessary resources. Nagliho ka, nagtrabaho ka, o gidala nimo diha sa imong panimalay ang kinahanglanon nga resources. Ang uban ani, naakay sakyanan, na siguro kay motor, imong gipasakay sila sa imong sakyanan, then ang mga amahan usahay, gi-deprive nila ilang kaugalingon nga mapahulay. I-deprive nila ang kaugalingon nga makapahulay, dayon deprive nila ang kaugalingon nga makarelax, o alang lamang nga madala ninyo inyong mga anak nga lalaki, mga anak nga babae dinhi sa church aron matudluan sa pulong sa Dios. O matudluan na sila nga higugmao nila si Ginoong Hesukristo. So, I want to encourage you to carry on. Gusto lang ko encourage kamong mga amahan nga magpadayon mo. Some of you men, make sure your family is your pew. Ang uban ninyong mga amahan, kanang gamiton ba ninyo ang inyong mga anak nga mo anhi dinhi sa diri sa likuranan, mulingkod diha sa likuranan. Mulingkod diha sa likuranan sa panahon sa pagsimba. Panahon sa pagsimba. You are the head of your family. Ambot pasabot na you are the source of protection. Ikaw ang tinubdan sa proteksyon. You should never allow anything to come into your home that would entice your family to sin. Ayaw tuguti nga lunay mosulod sa inyong panimalay diha nga matintal ang inyong pamilya makasala. Then mapuno sila ba o kanang mga dili maayong mga butang. Don't bring anything in that would be unwholesome. Ayaw pagdala og mga butang da sa panimalay nga dili maayong mga butang. Dili maayong mga butang. You are responsible for where your children go. Balik ko na ko. Ikaw amahan, ikaw lalaki, ako amahan, ako lalaki, responsable ta kung asa na paingon ang atong mga anak. Kung ang imong mga anak na adto na sa dalan nga baliko, responsable ka anak. Ang pangutan-on sa tao, unsa kay gihimo sa amahan anak. So, you are responsible for where your children go. You are responsible for what they do, unsa ilang gihimo. You are responsible for the priorities in their lives. Sa priorities ilang kinabuhi. So, the spiritual nurture, ang espirituhanon nga pag-amuma o development sa imong mga anak, responsibility na sa mga amahan. Responsibility of the father, it is up to you to get that family in the car. So kung mahimo dala na yung pamilya diya sa imong sakyanan, motor ba na o jeep ba na o unsa ba na siya, dayon dala na dire paapila na sa Sunday school. Paapilan na Sunday school o papaminawa na sa wali sa preaching service. So, ang bot na kong pasabot, I'm talking about Sunday afternoon, kaning mahapon man ito simba diri, o Wednesday night, Merkulis sa gabi. Balik ko na ko, nagpasalamat ko nilang Mrs. Margaha diri sila Wednesday. Lipay ra pud daog na ay
madugang ba diri sa among pamilya. So daghan ta diri mas labaw tang malipay. Now, I am talking about taking advantage of every opportunity, help them about Jesus Christ to grow in the relationship with Him. So mauna ang nasa kong kasing-kasing nga akong gisulti ninyo nga take advantage of every opportunity matabangan ang atong mga anak nga makasabot gud sila kinsa si Jesus Christ ug motubo sila sa ilang relasyon uban ni Jesus Christ. The man is the head of the family also because he is the source of direction. Siya ang tinubdan sa direksyon o desisyon sa pamilya. Some of you men need to get a little steel in your backbone. Ako balik ko na, and make godly decisions for your sons and your daughters in your family. Kuna ni siya ba? Ang uban natong mga lalaki, kita mga amahan, usahay butangan na nato og puthaw atong likod ba? Butangan na itong puthaw ni atong likod tungod kay dunay mga panahon kani atong anak gahi pasimbahon. Gahi pasimbahon, gahi mapasunod nato pag sunod sa Ginoo, babae ug lalaki kinahanglan strong ta. Kinahanglan do na gyud tay kuman ba? Do na gyud tay kaisog gamay nga musulti nila kinahanglan mo simba. Kinahanglan mo simba. Mao na akong pasabot nga some of you men need to get a little steel in your backbone and make godly decisions for your sons or your daughters in your family. Number 3, tapusan na ni, live your family. Pataas ba imong pamilya ba? Ingon din atong babasa kaniya verses 25-27. Kamo ko na basa ana be. Kamo ano basa aron dili mo katulgon. Kanang na sa screen. As Christ. Ready, read. As Christ also loved the church and gave himself for it, that he might sanctify and bless it with the washing of water. What's this? Kamo basa ana. That, ready, read. That he might present it himself for his church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Okay. So, kanang bersikulo nga inyong gibasa, nagsulti na ngadto sa mga banda nga higugmao nimo imong kaugalingong asawa. Imong kaugalingong asawa. Ato makita din giunsa pagpataas ni Jesus Christ ang church. Unsa niya pataas ba ang church? Mga lalaki, mga amahan, yung ani ang paagi nga atong i-lift up ang atong pamilya. Sama sa pag-lift up ni Jesus Christ sa church. So, you are to help them grow in their gifts. Tabangan nato ang atong mga anak nga motubo sila sa ilang mga gasa. Sabi nimo, si Jimbot nagpalit siya og organ kay papraktiso na niya si Jok dito og kanang mag-organ na siya. Kay bason pag naadiha ang gift ni Jok. Now tingala biya ko kani silang Russell, silang Bingbing, gipalitan ko ni na mag piano kani adto, mahal pa kay na sa 35,000. Dayon ipa-eskwela na sila og piano. May na lang kay si Russell wala dili kabalo mo doyog pero kabalo tudlo choir. Mao po na yang gift. Mao po yang gift. Si Bingbing na nagkanta din ha pero wa gyud na makapahika pag piano. Pero gipa-eskwela na. Pa-eskwela. So nang base og si Jok basig mauna iyang gift ng piano. Sabot me ko Jok kinahanglan lang ang ako lang tumong nga makaduyog lang kag 5 o 6 ka kanta. Okay na kay nako. Murag bawi na tong piano, organ, bawi na. So
kita mga girikanan, ato bang pangitaon ba, unsay gasa sa atong family members. Then, encourage sila to develop ang anang mga gasa nila, then tabangan sila nga makat-on sila kay mauna ang tinguha sa Dios alang kanila. Naabya gyud tay gifts ang matag usa. So, you should want your children to be all that God wants them to become. Kanatong ibasa kaniya, ingon dito sa Ephesians chapter 6 verse 4, ingon dito nurture. Amot pasabot ana the education of the mind and the morals. Dili butang dito kaniba kinahanglan i-train ni sila sa mga pamaagi sa Ginoo. Na dito atong ibasa kaniya sa Ephesians 6:4, admonition or exhortation. So, kani sila dadon gyud ni sila ngadto sa kabubuton sa Dios. Dadon ni sila ngadto sa kabubuton sa Dios. Ingon dito sa Ephesians 6:4, ingon dito, and ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. So, if you become the kind of man and the kind of father and the kind of husband God wants you to be, and if you live your family to be everything God wants them to be, one of these days, you will reap a good harvest in your children. Balik ko na ko ha. If you become the kind of man and the kind of father and the kind of husband God wants you to be, and if you live your family to be everything God wants them to be, one of your days, you will reap, maanin mo, a good harvest in your family. So, imo siguro silang makita nga gigamit sa Ginoo aron mahimaya ang Ginoo. You will see them flourish spiritually. And there is nothing better than that. Wa na mas maayo pa kanang mahimaya nila ang Ginoo. So, ingon ani. Posible nga makadawat ka og sulat gikan sa imong anak lalaki. Mingon siya, mauna ang sulat basig posible ngunani mo. Pa, I want you to know I tested you a lot. Mingon dire, pa, I want you to know I did some things you were not happy with. I know I gave you some difficulties. But pa, I want you to know as I look back on it now, I want to thank you for how you raised me. Iunsa nimo ako pagpadako. So makadawat biya ka anang ingon anang sulat basig to ana dito sa abroad. Makadawat ka anang sulata. Lahi biya po nimo bation. Lahi mo bation. Basig imong anak babay tuwa sa laing nasod. One of these days you may get a phone call. Basig magtawag ang imong anak ng babae tuwa sa abroad. Tawag ingon dito, pa, I just want you to know that I thank you so much for being a real man in our family. Paminaw ko, tulo na imong luha na siya. So mao niya ang atong conclusion sa itong mensahe. Men, it all starts in the family. If your faith does not work at home, it does not work anywhere. Manindog ta, mag-ampot ta. Amahan na malangit nun, buhay ng mga Diyos. Salamat kay Ginoo sa imong mensahe. Salamat karong panahon na Father's Day. O akong gipasalamatan ikaw sa mga father nga ni akaron. O ako na nga moyo kanimo Ginoo. Nga bisan pa kadtong gusto mahimong father, tagaay sila o kasing-kasing makasabot sila na aning mensahe. Amahan mo langit nun, akong gipangamuyo nga kini mensahe, mulugdang yun ni amahan sa kasing-kasing sa matag usa. Akong hangyoon ang matag usa, you can sit it down there, you can kneel, you can come to the altar, pag-istorya sa Ginoo, pasalamat sa Ginoo, pangayo sa Ginoo, kay dako ang atong Ginoo. Let's do it. Amahan mo langit nun, buhay ng mga Diyos.
Ang imong mga anak, amahan, ana sa ilang tagsa-tagsa kalingkuranan, ang uban ng kaluhod. O akong ipangamuyo kanimo Ginoo kung unsa man ang concern nila, Lord. Paminawa ang ilang mga tinguha sa ilang kasing-kasing, Lord. Nangamuyo ako kanimo amahan nga ikaw Ginoo magahatag o pagtagad ug ikiling nimo ang imong igdulungog alang sa mga tinguha sa patag-usa nga niya karong kahaponon. Apan kini imong ulipon amahan nga imong gipialan aning nga congregation, ako nangamuyo nga ikaw nga among Dios makagagahom magpanalangin sa matag usa, magbantay sa matag usa. Kaduha man akong gipangamuyo kanimo nga ikaw nga among Ginoo maghimo sa imong naong nga magsidlak nga na sa matag usa ug magmadagayaon sa grasya nga sa matag usa. Katulo amahan, akong gipangamuyo kanimo nga ikaw nga among Ginoo magmaya sa imong panagway nganha sa matag usa ug buhatag sa matag usa og kalinaw. Umahan mo langit nun ning katapos sa mga adlaw, Lord. Lig-una gyud ang pagtuo diha kanimo. Kay malipayon kami amahan nga naghulat kanimo sa pagkuha nimo kanamo dining panahon na karon. Amahan, kinampag-ampo, pangaliw po kanimo. Ang tanan niini amo nang gisalig sa mahal nga ngalan ni Jesus Christ. Among bugtong personal nga manluwas. Amen. Okay, nindog ta. Okay, galans na pagtapos, karong kaponents to panimbahon, akong hayon matagos sa manindog ta. And we're going to sing our last song. We're going to sing Stand Up for Jesus. Amen. Okay, first stanza, ready, sing. Stand up for Jesus, ye soldiers of the cross. Lift high his royal banner, it masks that suffer loss. From victory and to victory, his army shall he lead, till every foe is vanquished, and Christ is Lord indeed. Verse 2, stand up for Jesus, the trumpet call obey, for to the mighty conflict in this his glorious day, he that our men now serve him against unnumbered foes. Let courage rise with danger, and strength to strength opposed. Verse 3, stand up for Jesus, stand in his strength alone. The arm of flesh will fail you, ye dare not trust your own. Put on the gospel armor, each piece put on with prayer. Where duty goes or danger, be never wanting there. Last verse, stand up for Jesus, God will not be long. This day the noise of battle, the next the victory song. To him that overcometh, a crown of life shall be. He with the King of glory shall reign eternally. Amen. Once again, daghang kayong salamat sa matag-usa. Amen. Now as we end our service, atong hagiyon si Brother Alvin to end this service with a prayer. Let us pray. Most gracious and Heavenly Father, Lord, thank you for this afternoon nga mong ihatag karon Ginoo
nga imong gitapok imong mga kanakan diri sa imong balay alang puanan. We thank you for the victory nga imong gihatag karong takna Ginoo sa among panimbahon. Salamat sa mensahe nga gidala sa imong mga alagad Ginoo aron ipadayag sa imong mga kanakan. Akong pagampo Ginoo nga kadtong mensahe mutuop sa tagsa-tagsa kasing-kasing Ginoo sa imong mga kaanakan ug mamahimo na mong giya. Akong pagampo karon Ginoo karong Father's Day that you will raise more godly fathers, Ginoo, that will raise more godly families in our community. And in akong pagampo, Ginoo, nga ang atong mga atong amahan mahimong strong pillars of our community and makatabang Ginoo sa pagpalapad pagyud sa imong buluhaton. Ginoo, sa among pagpamauli karon, ang akong pagampo, Ginoo, nga imong dalon ang imong mga kanakan sa ilang mga tagsa kapanimalay nga safe, Ginoo. Bulag-bulaga kami, puno ang dakong kalipay, Ginoo. Kining tanan ginasalig nga tugyan sa ngalan ni Jesus. Amen.